I'm Greta Tito Chito Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share, so that others will also be equipped and be inspired about their potential, be inspired to fulfill their purpose in life. If you are new, click the subscribe and notification bell so that you will be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive wisdom for living. We are now on day 276, the enemy of sin. So, ang potential, ang kaaway niya ay sin. Ibig sabihin, pwedeng ito yung magpapahadlang o maghahadlang para hindi mo mailabas ang iyong kakayahan, ang iyong galing. Romans 4:8, ito yung ating text. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. So mapalad ka kapag ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan. So we are looking at the enemies of potential. We have already seen the effects of disobedience, and the second enemy we face is sin. So kahapon ay about disobedience, so ngayon naman ay sin. Although the effects of disobedience and sin are similar, sin is more basic ill because it is total rebellion against the known will of God, or to say it another way, a declaration of independence from your source. So kapag ikaw ay nagkasala, ito ay pagdeklara ng hudyat, ng gusto mong mapalaya mula sa iyong source, pinanggalingan. Ay, sinasabi mong, ayoko na sa'yo. Ayan. Ayoko sumunod sa'yo. Ibig sabihin, mas magaling ka pa sa iyong lumikha sa'yo. Ibig sabihin, mas marami ka pang alam sa lumikha sa'yo. Parang ganon. So, yan ay kasalanan. Gusto mo pang magbukod, gusto mong magsarili, kagaya nung prodigal son, na kung saan napakaganda ng plano ng kanyang ama, na ang dami, lahat ng kailangan niya ay nandun sa kanilang bahay. Lahat ng kanyang mga needs ay na-meet na. So, bakit gusto niya pang magsarili? Ayan. Maganda na yung kanyang kalagayan, kumpleto na, walang problema, walang stress, at gusto pa nagsarili. Pinili pa yung impyernong buhay. Yan. Bakit? Tao ganun dahil siya ay nalinlang. So, ang tawag niyan ay sin. Gusto mo magsarili at ayaw mong sumunod gusto mong putulin ang iyong kaugnayan dun sa source. So, the resulting alienation from God destroys potential because we cannot know God if we do not have His Spirit. And His Spirit is the password to unlocking our potential. Sin, in essence, says, I know better than you do. God, how to run my life. Para sinasabi mo na na sa lumikha sa'yo, ay, mas alam ko patakbuhin ang buhay ko kaysa sa'yo. Kay insulto nun, di ba? Siyang gumawa sa atin. Si God yung lumikha sa atin. Tingnan mo na lang yung prodigal son, di ba? Everything that you need is there. Lahat na kailangan niya nandun. Maayos yung kanyang patutunguhan. Maayos yung kanyang destiny. Walang stress. Walang struggle. How to survive. Walang struggle. Pero, nagsarili siya. At sinasabi niya, mas magaling ako sa'yo. Mas alam ko ang buhay ko. Para sinasabi natin ganun kapag tayo ay hindi sumusunod sa ating God at tayo nagkakasala. Ibig sabihin, yung sinusuway natin siya, that is sin. So, you choose to sin rather than to obey God. Ngayon, parang sinasabi mo ganito, mas magaling ako sa iyo, Lord. Mas magaling ako sa buhay ko. Mas alam ko to. Buhay ko to eh. Sino ka? Ayan. Karang insulto. Sino ba nagbigay sa atin ng buhay? It is God. Now, kapag sinusunod natin yung ating gusto, it means yung out si Lord sa buhay natin. Hindi siya kasali. Parang sinasabi mo, kaya ko ang buhay ko, ang galing ko eh. I can do all things. So, pinutol mo yung through Christ. Now, nagkakasala ka dahil sinusunod mo ang gusto mo, sinasabi mo sa tagapaglikha na mas magaling ako sa'yo, bakit man kita susundin? Mas may alam ako sa'yo, bakit man kita susundin? Mas kilala ko sa sarili ko, ba't mo ako susundin? Mas alam ko ang kinabukasan ko, mas ba't kita susundin? So, parang ganon. Yung ating sinasabi sa ating tagapaglikha na mas alam natin lahat, ang tawag dyan ay sin. Pinutulmugnayan mo sa iyong pinanggalingan. Okay, so King David is an example. So King David experienced the desolation and death that result from a rebellious spirit,
when he violated another man's wife and tried to cover up his action by having the woman's husband killed in battle and taking her for his wife. So, ang tindi ng ginawa ni King David, na kung saan yung kasalanan niya na dahil nag-commit siya, ibig sabihin si Bathsheba, na alam natin kung paano siya natukso, nag-relax lang siya. Yung sinasabi nila unang look, pangalawang look. Yung unang look is just, unang look ay innocent look, pangasunod naman ay curiosity, at pangatlo sigurado intentional na yon. Now, doon yung nangyari kay David. So, nangyari, tawag niya pinalam niya, sino ba yung babaeng yun? No, pinatawag niya, tapos nung nalaman niya na nabuntis, pinapatay niya yung kanyang asawa na si Uriah. At nilagay dun sa battle line na kung saan pwede siyang mamatay. So, murder din doon. So, grabing tinding ginawa ni King David. But, ano kaya nangyari? Dito, desolation and death. Ibig sabihin, nahiwalay siya sa Diyos. Kapag kang isang tao ay nahiwalay sa Diyos, that means death. Nahiwalay, walang ugnayan, you will become poor. You have no connection to the source and you are poor. So, yun ibig sabihin ng mahirap. Yun ang katotohanan. So, ang tindi ng consequence ng sin. The son born to David from this affair died. So, nabuntis si Bathsheba, di ba? And David endured the agony of separation from God he loved. What a child could have done in his lifetime was sacrificed, as were David's energy and vitality during the Mass before he confessed his sin. It is no wonder David prayed. So si David ay nagbunga yung kanyang kasalanan. Ano yun? Na nabuntis si Bathsheba at nanganak nga siya, kaya lang namatay. So, sayang yung buhay ng batang yun. Because, bakit namatay? Because of the consequence of sin. So, ang energy and vitality o ginamit ni David, the time that he spent, the energy na ginugol niya dun sa paggawa ng kasalanan na yun, ay sinayang niya na supposed to be ay magamit niya pa sa pag-release ng kanyang potential. Kaya itong prayer ni David, hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Psalms 51, 9-12. So ito yung prayer ni David. So alam niya gaano katindi yung consequence ng mahiwalay sa Diyos. At sabi niya rito, renew my steadfastness. Ibig sabihin, pag nagkasala kasi nahiwalay ka na sa Diyos, wala ka pang kagalakan sa puso mo, siyempre konsensya mo. Sabi niya rito, cast me not away from your presence. So cast me from, do not cast. Ibig sabihin, huwag mo kang hiwalay sa presensya mo. Huwag mong alisin ang iyong banal na espiritu. Ibalik mo yung aking kagalakan. Now, ibig sabihin, kapag nagkasala ka, di ba grabing konsensya mo, hindi ka masaya, parang kulang. May makabigatan sa puso mo. Lalo na pag tinatago mo yung kasalanan mo, naku, hindi ka malaya makagalaw. Bakit? Pati konsensya mo matindi, hindi ka makatulog, o kaya yung iba nagkakasakit na lang. So, because of sin. So, matindi. Ay, paano yung iba parang nagkakasala, parang wala lang din sa kanila? Sa pakiramdam lang natin. We don't know their sin. When they sleep, when they are alone, we don't know. And, but I encounter a lot of people like that, na wala silang peace, makikita mo sa kanilang mukha yung stress, ang bigat ng kanilang countenance, ang lungkot ng kanilang buhay. So, syempre dahil sa sin. Pag sinabi nating sin is anything that you do that is against the will of God. Anything na ginagawa mo na hindi ayon sa intention ni God, that's sin. So, di ba? Kaya dapat alamin natin yung will ni God. Ang will ni God sa atin to dominate in the field of our expertise. Kung ano yung pinagagawa natin sa buhay natin at hindi natin yung ating alam yung purpose, bakit niya tayo nilikha, you are sinning. Bakit? Kasi hindi naman tayo gumagawa ng kanyang pinapagawa because we don't know the purpose yet. So, we will just waste our life. So, if you are wasting your life, you are sinning. Kaya mahalaga na alam natin yung layunin bakit tayo dito sa mundong ito. So, destroying your relationship with God through sin is always suicide.
suicide. Suicide. You cannot become who God created you to be if you persist in rebelling against Him. Without God's Spirit living and working in you, you will die with your potential. Sin caps the will of your potential. To maximize your life, you must avoid compromise with ungodliness. So, yung kasalanan, yun yung tatakip sa ating potential para hindi natin mailabas. So, ibig sabihin, pag nagpapatuloy ka nagkakasala, nagpapatuloy ka din na hindi may lalabas yung potential mo hanggang mamatay ka na lang. At kailangan natin yung banal na spirit. The Holy Spirit cannot live in us kapag patuloy tayong gumagawa ng against sa kalooban ni God. Hindi ayon sa kanyang layunin. Hindi ayon sa kanyang intention. Pag tuloy-tuloy tayong gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang intention, hindi ayon sa kanyang purpose, then the Holy Spirit cannot live in us. Bakit? He cannot work in us kasi nga hindi naman tayo nakikinig, hindi naman tayo sumusunod. At hindi tayo holy, naging one with God. Bakit? Kasi iba direksyon natin iba yung ating ginagawa dun sa pinapagawa ni God. Hindi natin ginafokusan, binibigyan ng panahon yung pagtupad dun sa layunin ng ating tagapaglikha. So, the Holy Spirit is here not to make you feel good. The Holy Spirit is here to guide you so that you will fulfill the purpose why God created you. So, para ma-maximize natin yung ating buhay, we must avoid compromising our life with ungodliness. Yung mga bagay na hindi ayon sa layunin ng ating tagapaglikha. So, hindi makapanatili yung ang banal na espiritu sa atin. So, hindi niya ito magagabayan at matutulungan para matupad yung layunin natin sa buhay. At para ma-maximize natin, kailangan alam natin yung ating layunin sa buhay. So, to maximize yung life, kailangan i-avoid natin yung tayo ay mag-compromise, maggawa ng kasalanan. So, what will you do? What will you do? Ang tanong dito, if you have sinned against God, kulang na do. Can you become what God wanted you to be if you continue to commit sin? Pwede ka bang maging kapag patuloy kang gumagawa ng kasalanan? So, if you know the answer, just leave a comment below. Thanks for watching. God bless.